shocking relasyon ng Kath din mga kasamaras ay matutulad daw kina Aga Mulak at Charlene Gonzalez. Alam niyo, sobrang unique at napaka amazing ng kwento pala ni na Sir Aga Mulak at Charlene Gonzalez, no? Walang ligawang nangyari, walang kabapa. As in, caring lang talaga sila sa bawat isa. So, ganun lang. Tapos, mamaya, didetali natin yan mga kasembreros, ha? Yung interview nga ni Aga Mulak nung kinuwento niya yung kanilang love story ni Ma'am Charlene Gonzalez. Grabe, parang Kath din siya mga kasembreros. Magulat kay Mamya. Update muna tayo. Yung dito yung A-team ni Alden nag-countdown, no? 2 days to go na lang pero 3 days yung aking ipa-flash. Kasi nga kagabi nila ito pinost, no, sa kanilang Facebook page na magse-celebrate sila ng 8th anniversary mga kasembres ng pagiging fan group, no, ni Alden Richards mga kasembreros. So talagang loyal na loyal yung A-team ni Alden na kung saan nga nung kahapon ay nagkaroon siya soiti ng panahon at oras kaya sa mga fans niya mga kasembreros, no, kasama of course doon yung belated birthday sa kanya at advanced birthday naman kay Mama Ten mga kasembreros. So 3 days evolving with him, growing with you, Alden Richards 8th anniversary. So Feb 10 yung kanila mga kasembreros, no. February 10 ito pa ay birthday ni ni Donnie Pangilinan mga kasembreros. Tapos okay, so yung IME ni Alden again, wala tayong hindi ko alam kung ano nangyari dun sa kanila. Walang update talaga na naipopost about sa P-pop Music Festival ni Alden Richards mga kasembreros. So ako po yung nag-voice over ng 11:00 ng umaga, no, February 8 mga kasembreros. So baka mamaya ay i-update ko po kayo. Tapos ito 2 hours ago, si Thea Kusay confirm na nga na si Alden Richards talaga ang kasama ni Catherine Bernardo sa mall. Ayon sa mga balita na kumakalat ngayon, unti-unti nang lumalabas ang mga patunay na ang Kath and Love Team talaga ang magkasamang namasyal sa mall. So ito po, no, again ay AI generated lamang mga kasembreros. So kung mapapansin din niya yung sombrero, mahilig talaga sa cap si Alden, pero yun nga, no, again ito po ay AI generated. Pero maraming salamat ha kay Thea Agustino. Isa rin po siyang solid pala na Kathinatic. Parang bago ko to na bagong vlogger na nakita na sumusuporta din po sa Kath din mga kasembreros. Tapos nag-post kagabi ang isang A-team group din ng pag-ensayo, no, or pagbibisikleta ni Alden kasama yung kanyang trainer at kasamahan sa siguro parang throwback picture ni Alden nga mga kasembreros, no, naka brown outfit siya or brown cycling outfit habang siya po ay nagbibisikleta doon sa loob ng gym. So parang throwback lang ito pero kagabi lang kasi na-post, no, ng ating isa sa mga fan groups or isa sa mga A-teams niya Alden mga kasembreros. So talagang mahal na mahal. So yun nga, talagang siguro maglalaylo ng konti. Baka may mga change of plans din si Alden, no, dahil nga doon sa kanyang pagpapa-check up. Tapos yung fan meet kahapon ni Alden sa kanyang mga A-team ay na-feature din po, no, 6 hours ago. Ricardo's Cafe and Restaurant yata ito. Thank you for celebrating your birthday with us, Alden Richards, no, sa Ricardo's Cafe and Restaurant. So pala sila, parang sa isang private restaurant mga kasembreros, no, nag-celebrate or nag-meeting kasama ang A-team mga kasembreros. So itong mga to ay siguro magpo-post din sa kanilang mga social media accounts at malalaman natin yung mga future plans pa ni Alden mga kasembreros, no, Aldenatics. So yun po, no. Tapos kasama of course ang mga solid fans mga kasembreros. Tapos ito, natutuwa ako dito, 13 hours ago
yung Queen of Media. Maraming salamat to. Pinost niya ulit yung ating thumbnail, no? Kumpirmadong sila na agaw eksena sa birthday party ni Donnie Pangilinan ang litrato kung saan huling-huli sina Alden Richards at Catherine Bernardo magkasama at magka-matching outfit pa. Nagwala sa kilig. So yun lang, no, yung kwento na present ang Kathleen sa birthday ni Donnie Pangilinan ang hindi totoo. Hindi totoo mga kasambreros. So yun, no. Pero maraming salamat sa pag-post po ng aking thumbnail, no, from YouTube tumawid sa Facebook na yung ating thumbnail mga kasambreros. Tapos ito, si Ma'am Donna May ay napansin din, no, yung kamay ni si Ma'am Donna May isang solid din, no, na Kathlenatic mga kasambreros. So pinost niya yung picture ng Kathleen during promo ng Hello Love Again. Naka-white sina attorney at saka si client dito. Tapos napansin niya binilugan, no, 3 hours ago. Happy and contented together, Miss Catherine Bernardo and Alden Richards. So, yun. Tapos si attorney at saka si client ay super clingy naman talaga ang dalawang ito mga kasambreros. Nilugan yung kamay ni Alden sa balikat ni Ma'am Catherine mga kasambreros. So, yun. Talaga magbulat kayo dito, no? Mamaya kaya sa kwento ni Aga at saka ni Charlene Gonzalez mga kasambreros. Charlene Gonzalez Mulak. Tapos ito, so nakakatuwa din to mga kasambreros, no? The best, no, Kathleen shippers, Catherine na Alden. Tapos yung time nga na bumisita at saka nagdala ng rosas si Alden dun sa birthday ni Ma'am Catherine last 2024 pa, no, mga kasambreros and mga Kathlenatic. So yun, may pa-roses. Parang siya lang yung parang siya lang, parang si Catherine lang yung parang artista na sikat tapos personal niya binigyan talaga ng bulaklak mga kasambreros. Yung iba kasi pinapadala lang dito pinapadala sa ibang tao and so on mga kasambreros, no. So yun po. Tapos sige, itatakal na natin tong ating major item mga kasambreros. Sobrang nakakagulat yung love story pala, no, ni Nano. Walang ligawan nangyari. Pinost ito kagabi ng isang admin. Tapos ang caption niya dito ay ganito ba dapat ganito ang plano ni Alden Richards, sabi niya ganun sa caption niya mga kasambreros, no. So walang ligawan, walang proposal, walang proposal, walang parang as in walang hindi kagaya ng mga parang nangyayari ngayon na spotted sa ganyan. Tapos matik lang, no, nagka-project sila sa Okidoki Doc daw, sabi niya. So, di ba matagal sila nagkasama din sa project. So, as in, caring lang daw siya, no, may mga times daw na si Aga Mulak nasa isang party sila, tapos marami sila. Tapos yung mata niya parati kay Charlene lang, na parang gusto niya i-care parati, gusto niya parati inaalagaan. So, parang gano'n din, no? Parang si Alden at saka si Ma'am Kathleen talaga na wala silang parang tayo na ganun. So walang ligawan, walang girlfriend and boyfriend na stage mga kasambreros. Parang caring lang sila sa isa't isa, mutual understanding. Tapos nag-uusap ito pala yung isa sa mga ko dito na magkapareho sila ng Kathleen. Nag-uusap sila about life, no, parati sila nag-uusap mga point of views nila, yung plano nila sa ganito, views nila sa ganyan. So, gano'n. So, parang yun na pala yung start ng kanilang relationship. So, parang gano'n talaga parang pareho. Sabi ko, nga, no, sa Kathleen, gano'n yan. Parang nagparati sila nag-uusap. Nga, di ba, sabi ni Ma'am Kathleen at ni Alden, parang every time na kailangan mo si Alden, every time na kailangan mo si Ma'am Kath, tawag ka lang, text, gano'n. So parang gano'n lang yung nangyari sa kanila. Parang gano'n nangyari sa kanila. Kung kaya, na-post dito ng fan kagabi, na yun nga yung parang plano ni Alden na ganito ba yung plano ni Alden na recta lang kasi nasa 31. So yun nga, no, hindi naging girlfriend ni Aga si Charlene, walang assurance, walang ligawan, inalagaan lang, no, feelings lang ang puhunan, sabi dito ng mamaya try ko play mga kasamaras kung hindi tayo makapiright, pero pag nakapiright tayo ay hindi ko po mape-play, yan po yung usapan natin.
So, yun, sabi niya dito, higit sa lahat, naghintay sa tamang panahon. So, yun lang, no? Parang ganun. So, tao dito, parang pamilya yung touring nila sa set eh. Yun naman kasi talaga, no, kapag nagkasama sa isang project, or sa dalawang project, or tatlo, grabe, no? Parang, grabe yung tao dito, yung nangyari pala dito kasi dati daw, 'di ba, may nililigawan si Charlene, may nililigawan si Aga, ganyan. So, parang may dinadala siya sa set na babae na nililigawan ni Aga. Tapos sabi ni Charlene, hindi yan. Sorry. Ang cute, no? Sana hindi tayo makapiright para maano tayo, para mapakinggan niyo po mga kasembreros. So, nung madaming options na ginadala ni Aga sa set nila, tapos sabi ni Charlene, hindi yan. Tapos, dito, so, papakasalan daw ni Aga, ganun. So, okay, sabi nga ni Charlene sa parang ganun lang mga kasembreros. Tapos, nung time doon na lumabas silang lahat, tapos tinitingnan niya lang si Charlene, no? Tinignan niya lang, parang tinutukan niya si Charlene, tapos kinalibutan daw siya. Sabi niya, panay-panay daw na nakita niya na, parang na-conceptualize niya na si Charlene na yung maging asawa niya, mga kasembreros. So, parang siya yung maging asawa ko siya nga yata. Tapos yun, nagdesisyon na siya, mga kasembreros, na matagal na siya nag-uusap matagal sila nagkasama, tapos may mga oras na talaga nag-uusap sila, tapos parang na-realize sila na ang lalim, it's her, sabi niya, siya na yun. Tapos yun, nagdesisyon nakagulat pa dito. Di ba sinabi ni Aga, sabi niya kay mama niya, sabi niya, mag-asawa na ako, sabi gano'n. Sinabi niya kay mama niya na mag-asawa niya. Tapos sabi ng mama niya, si Charlene yan, no? Sabi. So, pati yung mama niya pala, alam niya rin ng mga kasembreros na si Charlene na si yung nanay ni Aga, alam na pala niya na sabi niya, sabi nga ni Aga, yun pala, years after, about, they were talking about it. So, yung nanay niya, yung nanay ni Charlene, nakita rin daw na magiging son-in-law si Aga. Tapos, yung nanay ni Aga, nakita rin na magiging daughter-in-law si Charlene. So, parang kasi nakita na sa set na sobrang maalaga niya Aga. So, grabing concern daw sa kanya. Parang talaga, parang alaal din in Catherine na alagaan. So, ganoon siya, mga kasembreros. So, grabe, no? Talagang nagwarta ko dito kagabi, pinost ng isang admin na, sabi niya dito, hindi niligawan, hindi ginawang GF or girlfriend, walang assurance. Inalagaan lang, feelings lang ang punan. Higit sa lahat, naghintay ng tamang panahon. So, Alden Richards, ganito ba sana plano mo? So, ganoon siya, mga ang kulit na. Sana mamaya mape-play ko to. Tapos, yan. Daming, yung parang center of attraction and apple of the eye parati ni Aga daw ni Charlene. And parang wala daw time na parang inisip niya na maging girlfriend or asawa si Charlene. Parang noon lang na time na parang iniisip niya kasi na sobrang bait or sobrang buti ni Ma'am Charlene para maging girlfriend or masaktan ni Aga Mulak or parang hindi pa siya residido, mga kasembreros. So, mas gusto daw sana ni Aga na maging kaibigan siya kasi kapag nasaktan siya, hindi niya deserving, mga kasembreros. So, yun na. Sabi ni Vice Ganda. Nakakatawa yung istorya kasi ang dami daw ni Aga hinahanap na babae. So, nasa tabi lang pala. Nasa tapat lang pala, no? Kasakasama niya paparati yung magiging asawa niya. So, nung nangyari pala dito, nagkaroon sila ng taping sa Singapore ng Okidoki Doc. Dinala niya yung kanyang mga kaibigan sa Singapore. Lumipad sila, sabi niya, just come, no? Pumunta lang kayo, ganon. So, tapos nasa lobby sila, mga kasembreros. Tapos, nagsasalita lang sila. Pero nandun na yung parang insinuation na
parang meron ng something na parang ganoon mga kasombreros. Sabi niya, pag parang sabi kasi ni Device Ganda, pag buti na pumayag agad na pumunta or sumama doon sa Singapore. Sabi ganoon. So sabi nga ni sabi ni Aga, kung hindi siya sasama, liligawan niya daw si Charlene. Pero isumama. So sabi ko, kukunin niya talaga siya, sabi ganoon. Nagdesisyon talaga siya mga kasombreros. Wala siya gagawa. Kasi sabi niya, ipapaligpit kita, no? Ipapaligpit kita kasama ko ang pamilya mo, sabi niya. Parang joke lang mga kasombreros. So, sabi nga ganoon mga kasombreros. So, yun, nag-yes siya. Parang walang engagement, walang luhod-luhod na, di ba, iba talagang luluhod, parang ihingin yung kamay, maging asawa yung babae, wala pang sing-sing. So, parang tinanong niya lang si Catherine, si Charlene, na sabi niya, parang casual na usapan na sabi niya, the feeling was mutual, no? Parang ganoon, nararamdaman niya sila, sabi niya, may question daw siya, sabi niya gano'n, will you marry me? Sabi niya ni Aga Mulak. Tapos, nakatingin daw sa kanya si Charlene. Tapos, yes, sabi niya gano'n. So, yun. Tapos, umiyak si Aga Mulak, mga kasombreros na, sabi kulit ni Vice Ganda dito. Sabi niya, tanungin mo rin ako ng will you marry me? Tinan ko kung iyak. Joker. So, tatry ko lang play ito mamaya. So, dito natin makita na hindi kita kailangan ng mahabang ligawan. So, the feeling is mutual. Yung usapan, yung point of views, yung parang nagkakaunawaan kayo ba? No, so, ganoon siya mga kasos ba? Pero yun nga, no? Nag-aantay ng tamang panahon. So, nasa 30 plus na rin pala si Aga, no? Nung mag-asawa siya. He was 31 at that time. Pero parang yata nagpakasal sa 32 or something mga kasombreros. So, pero yun, talagang nakakatuwa lang, no? Na yung istorya nila ganito. Sana lahat ng marriage magiging successful kagaya ni na Aga at Charlene mga kasombreros na parang yung sabi nga naman nagko-comment doon sa kanilang Instagram, yung mag-asawa na walang ka-issue, no? Kasi nga nagpakasal, nagkaroon ng anak, lumaki ng mga anak, sila Atasha at si Andres. So parang alam mo yun, parang walang ka-issue na ganti hiwalayan, nag-away, ganun. So wala, no? Grabe. Kasi alam ko yata Christian to Christian sina Aga Mulak, mga kasombreros. So nasa sentro nila ang Diyos kung kaya ganun. And ang ganda ng pagpapalaki nila, no? Kay Atasha at saka kay Andres Mulak, nasa London sila yata nagtapos ng pag-aaral, pero nagkaroon sila ng cellphone ay high school na. No, binigyan sila ng cellphone ng kanilang parents, 17 years old yata, no? So yun, parang grabe. Sabi ko, ang galing talaga, no? Ang galing ng pagpapalaki at saka disiplina ni Aga Mulak at saka Charlene Gonzalez. So hoping na ang Kathleen po ay magiging ala Charlene at Aga din po, no? Tapos ito, sabi dito, 15 hours ago, medyo basher ito. Medyo hindi naman basher, medyo nega. No, sabi ni Rowie Orsulum, sabi niya na taga Switzerland, Alden Richards hindi daw matanggap na mas pinili ni Catherine si Mayor kaysa sa kanya. So kasi wala naman talaga Mayor, no? Isang malaking kasinungalingan at fake lamang mga kasombreros ang video na iyon. So sana magsalita, no, si Catherine for the sake of people na parang danger ba or risk ng AI generated videos na to the point na masira yung image ng mga tao. So hindi naman parang sana, no, na kasi dati 'di ba doon about sa kay Marcos na parang pinasaringan daw ni Ma'am Catherine. So nagsalita ang Star Magic, nagsalita si Ma'am Catherine, nagsalita si Mami Min na handler at manager ni Ma'am Catherine din, mga kasuwes, no? Pero sana sa ganito, no, para maliwanagan ang lahat. Sana magsalita siya, pero wala yun, no? Hayaan na natin. Tapos ito, 13 hours ago, sino ang pinakamagaling umarte sa kanilang tatlo? Andrea Brillantes, TV5, Catherine Bernardo, ABS-CBN, Barbie Forteza, GMA7. So lahat naman sila po ay magagaling, no, na umarte, mga kasombreros, sa kanilang mga larangan. 131 likes, mga kasombreros. So kung meron silang kanya-kanyang capability or skill
No, lahat po sila ay magagaling na umarte or magagaling na artista mga siguro sa ano lang sa achievements at saka sa awards and recognitions talagang Ma'am Catherine, no, kasi nga siya po ay phenomenal box office cinema queen mga kasembreros, at saka wala pa nakakatalo sa kanyang box office record. Tapos ito, sobrang kulit ito mga kasembreros. May isang fan na kunwari do ay naspatan niya si Alden dun sa may Samoan, nagbabike. Pero sa dulo ng video, nandun yung kasama niya, naglabas dila, no, yung wacky yung wacky dila nga na trending ni sobrang kulit yun, na wacky trending or wacky dila trending ni Alden na ginaya ng kanyang kasama. O si Alden, si Alden daw, pero hindi pa lang. Pero baka si Alden ngayon dumaan, pero nung sa dulo ng video kasi ay yung kanyang kasama na gumagawa nung dila trend, no, ni Alden Richards mga kasembreros. So sobrang kulit lang. Tapos Don Bell mga kasembreros, 14 hours ago, then and now my babies aren't babies anymore. So talagang parang 2016, parang nung bata pa sila, parang si Donnie lang yung nag-change, parang nagbago yung mukha. Si Bell parang pareho pa rin mga kasembreros. Si Donnie lang talaga medyo nag-mature ng konti, no? If I'm not mistaken, kung 1998 siya, magte-28 na rin siya, no? Mga kasembreros, isang taon lang pala yung, 2 taon. 2 taon yung agwat nila ni Ma'am Catherine. So, February 10, 1998, ang birthday ni Sir Donato, no? So, malapit na, 2 araw na lang mga kasembreros ay birthday na ni Sir Donato. Advanced happy birthday, no, Sir Donato. Isa rin itong beautiful soul mga kasembreros, si Sir Donnie Panghilinan. Alright, so yan lang actually sa ating Catherine and Don Bell items mga kasembreros, no. Sana po ay ipi-play ko to, tapos tong kakulitan ng mga bikers mga kasembreros, no. Tapos ay try kong i-play talaga tong kay Vice Ganda, sana hindi tayo makopyright. Pero pag hindi niyo po or hindi ko na play, ibig sabihin po ay tawag dito, kung hindi ko na ma-play ay copyright po mga kasembreros, no. So yun po, pero hoping na hindi po siya copyright. Alright, so tapos pakinggan natin ang salita ng Panginoon afterwards. Isang pinagpalang Sunday po sa bawat isa at bawat pamilya po natin dyan. Hindi mo naging girlfriend si Charlene Gonzalez bago kayo naging mag-asawa. Tama ba yung nabasa kong news? Yes. Paano lang yun? Mahabang kwento yan. But it was like, hindi ka panipaniwala yung story nun talaga. Pero, we were working together. And tuwing meron akong date or meron akong girlfriend, pinapakilala ko sa kanya. Dadaling ko sa set namin. Best friends kayo ni Yeah, we Charlene. were like that. We were just friends. Marami kami alam mo, parang ikaw sa Showtime, kami sa Okidokitok, may grupo kami, di ba? Parang family kami. So, pag may date, may ligawan ako or meron akong girlfriend, kasama ko sa set. Tapos siya nagsasabi, hindi yan. Oh. Sasabihin niya sa'yo kung naniniwala. pasado o hindi. Parang hindi daw siya naniniwala na ito na yung mahal ko, ito na yung pakakasalan ko. Parang, okay. And then one day, we were just out, all of us, and I was just looking at her, and parang kinilabutan lang ako na parang sabi ko, kasi panay-panay yan, na biglang parang nakita ko lang na, oh my God, sabi ko, si Shirley na magiging asawa ko. Gumanon lang sa akin yun. Parang siya magiging asawa ko. Parang siya ba yung magiging asawa ko? Siya nga yata. So nagdesisyon ako sa sarili ko, ito magiging asawa ko because I saw something in her because we were talking one time. Tagal namin nag-usap, tagal kami magkasama, but there was one time na for an hour we were just talking and talking and talking. So I realized, na sabi ko, my God, sabi ko, it's her. It's her. And then, pag uwi ko sa bahay that week, my mom visited me sa bahay and I said, Ma, mag-aasawa na ako. Agad-agad. Sinabi ko, mag-aasawa na ako kasi that time talagang I really wanted to settle down talaga na. Anong age mo niyan? I was 31. And I said, Ma, mag-aasawa na ako. Tapos tumingin sa akin ng nanay ko. Sabi niya, si Charlene yan, ano? Gumanon siya. She knew. And I was like, ha? Parang, yun pala, years after, we were talking about it. Even my mother-in-law,
would see it already. Nasa set daw, I'm very maalaga kay Charlene na binabantayan ko siya, parang concerned ako sa kanya, even pag may parties, may yung birthday ko, doon sila, madami kami ha, pero inaalagaan ko siya, pero talagang hindi ko siya iniisip na maging girlfriend o gano'n because she's such a nice person na ayokong baka ligawan ko maging girlfriend ko, biglang di ba parang masaktan lang sa akin or biglang hindi pa pala ako desidido. So, parang I'd rather her be my friend, you know? Oo. So, and then one day, gano'n na nga. And then, so nagdesisyon na ako na, siya na yung magiging asawa ko. Nakakatuwa yung story, no, parang ang dami mong hinahanap na ibang tao. Yung Andun pala, lang yung pala. hinahanap mo na sa tapat mo lang, Kasi kasama mo naman pala, araw-araw. kasama mo parating gano'n. So, when we went to Singapore for my taping of Okay Doki Doc, I brought all my friends already to Singapore. Lahat kami lumipad. I just said, just come. Just come. So that we're taping, and then that night we were just in the lobby and we were just there, and we were just talking. But parang may feeling na kami, no? Meron ng magandang. Buti pumayag din siya agad. Yun na nga, ang sinabi ko kasi, pag nag-no siya, liligawan ko siya. Oh. Kukunin ko talaga siya. Kung pag nag-decision ako, ikaw ang asawa ko, Wala na siyang magagawa. wala na siyang Kasi kung magagawa. di ipapaligpit mo siya. Charlene, hawak kong pamilya mo. Ikaw ang papang-asawa ko. Yes or no. Ganun lang. Parang ganun talaga yon. So, and then I proposed to her and I was like, bahala na, di ba? So, wait, ganun na nga. And then she says, yes. So, naiyak talaga ako. Talagang parang Panginoon, salamat talaga. Parang nag-yes sa akin. Oo. Ako may asawa. Parang, kaya wala yung mga lulud ka, sing-sing, may ganon. Siyempre, di ba? Ginawa mo din yon, yung mga luhod-luhod, ganyan. Hindi nga, nakaupo lang kami. I just said, Kaswal na tanungan. casual, very, very casual. But di naman casual na, will you, no. I was like, the feeling was there already. Parang kahit siya may nararamdaman na siya. But I just had to say it, sabi ko, I just have a question. Sabi ko, will you marry me? And then she looked at me and like, she goes, parang sabi niya, yes. Paniyak talaga ako. Ay. And then, talagang and you know, Tanungin mo ko niya ngayon, mag-yes din. Tingnan ko lang kung maiyak ka. and, you know, and the rest is history, you know. Si Alden! Si Alden! Si Alden! Kaya dito pala siya! Oh my God! Sobrang the best ng ating Word of God. Kapupulutan natin ng dunong at aral ha. Ang title po ay Hindi Galing kay Jesus. Bakit kaya? Galatians chapter 5 verses 7 hanggang 8. Sabi ni Apostol Pablo, You ran well. Who hindered you from obeying the truth? This persuasion does not come from Him, from God or from Jesus who calls you. So, ito mga kasambreros, talagang relevant ito sa ngayon kasi maraming AI, okay? Maraming fake video, fake information, false information na nagsisilabasan sa social media. So yun nga, no, yung recently yung ating na-debunk na yung video pala ni Mayor Mark Alcala at ni Ma'am Catherine ay AI generated lamang mga kasambreros. So, na talagang marami ang nagimbal, marami ang naniwala, marami ang, talagang nabiktima no, ng fake or fake video. No, pwede palang ganun mga kasambreros. So, talagang yung maging maalam, maging masuri, maging mapagmatsyag, maging matanglawin. Si Kuya Kim, mga kasambreros, ay dapat na taglayin natin no, sa ating buhay araw-araw. So kagaya dito, no, sabi ni Apostol Pablo, naging okay naman yung inyong pagsunod sa Panginoon kasi sabi niya, you ran well. Naging okay naman yung simula ninyo, no? Yung pagsunod ninyo, yung pananampalataya ninyo sa Panginoon, yung inyong pananalig at pagtitiwala sa Kanya ay okay naman, no? You ran well, sabi niya. And sabi niya dito sa pangalawang sentence, sabi niya, who hindered you? Sabi niya dito sa pangalawang sentence, who hindered you, no, from obeying the truth? Sino ang pumipigil sa inyo? Sino ang nagpe-prevent? Sino ang naghihinder para sundin ninyo ang katotohanan na matatagpuan kay Lord Jesus Christ? And Jesus Christ Himself is the truth. So sabi niya nga dito, this persuasion ay hindi ito nanggagaling sa Panginoong Jesus, no, or kay God na tumawag sa atin, mga kasambreros. So kung kaya sa ating buhay, napakahalaga po na tayo po ay kahit sa pamilya natin, no?
sa school, lalong-lalo kapag mga teacher ka talaga ay kapag mali ang ituro mo sa mga estudyante at saka yun yung kanilang nakamulatan, ay paniniwalaan nila yon mga kasembreros hanggang sa sila ay nabubuhay. And ang matindi pa niyan, kapag mali nga yung information na nasabi mo, ay yun din yung ituturo nila, no, sa mga anak nila or sa mga makakasalamuha nila and so on, mga kasembreros. So yun po yung pinakamatindi. So kung kaya napakahalaga talaga na tayo po bilang Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos ay nagbabasa parati ng Biblia, parang katotohanan ay manatili ba, no? Kung mapapagsabihin na, anong pangalan mo? Roberto? Hindi Roberto ang pangalan ko. Hindi, ikaw si Roberto. Dennis ang pangalan ko. Dennis nga ang pangalan. So kahit anong pilit sa'yo, kung alam mo yung totoo na Dennis nga ang pangalan, for example, hindi Roberto, ay hindi ka nila madadala because you know the truth. No, ganun din po sa Holy Bible. Kapag tayo po ay nagbabasa at saka sabihin ng tropa natin na pwede yan, hindi, sabi ni Lord, kasalanan yan, no? Kasi isipin natin parati na ang mundong ito, kahit na i-declare nila na tama, kapag sinabi ng Biblia na kasalanan at mali, ay their opinions do not matter. Yung prinsipyo, yung philosophy nila, yung point of views nila, mga kasmas, do not matter. Kaya kahit na sabihin man nilang tama, kapag sinabi ng Biblia na kasalanan at mali, ay wala pong magagawa ang tao. They can deny the truth, no? But still the truth remains, mga kasembreros. Kumaga pa, imperturbable, undisturbed, mga kasembreros, at saka unscathed ang katotohanan sa Biblia, no? Kahit na sabihin pa ng tao na ganito dapat, pag sinabi ng Biblia na go the right way, tapos sinabi ng mga tao at saka mga influencers at saka mga politiko, for example, or na mga kakilala mo, for example, na go left, no? Pag sinabi ng Biblia na right ka. Pag sinabing hindi yung opinion ng iba na left, ay masama po yun, mga kasus, kahit sinasabi pa ng karamihan. So majority does not always win. Okay, kahit karamihan pa ng mga tao, no, kahit sa 1 milyon or sa 1,000, kapag kahit iisa lang yung nagsasabi at gumagawa ng tama, kung tama siya, mga kasembreros, ay tama siya sa harapan ng Panginoon kahit na siya ay mali at hindi sabay sa uso sa mga tao, mga kasembreros. So parati po natin tatandaan, hindi po sa lahat ng pagkakataon ng majority ay tama, mga kasembreros. Especially kapag mga unsolicited opinions, yung galing kay ganito, yung hindi mo kilalang tao. So sa family, okay lang yun, no? Kapag relatives mo, for example, or family within the family, so pag nag-advise sa'yo, so yun siya, mga kasembreros. Pero pag mga ibang tao na hindi naman natin kilala, tapos magko-comment na kahit walang alam sa istorya, hindi ka nila kilala, no? And especially, iba kasi yung trabaho sa personal life natin, mga kasembreros, eh. So maybe na makakakalap sila ng information like sa CAF din na tinatopic natin. So maaaring makakapagkalap sila ng information sa ibang vloggers, pero sa ating personal na buhay, mas alam natin. Okay? Mas alam ko yung tumatakbo at saka nangyayari sa buhay ko kumpara sa kanila, no, na alam ang tungkol sa akin. So ganun ba, mga kasembreros? So ganun din po ako sa inyo, no? Sa personal life niyo, wala akong gaanong alam. Mas alam niyo of course ang personal life ninyo kaysa sa akin, kasi nga buhay nyo yan, mga kasembreros, no? Pero pag-usapang public figures, no, ay lahat tayo ay almost aware, mga kasembreros. So the scene in Galatians chapter 5, no, especially sa verses 7 and 8, is set in gathering of early Christian believers in the region of Galatia. So kung kaya siya tinawag na Galatians. So ang mga tao sa Galatia ay tinatawag na Galatians. The Apostle Paul, who is writing this letter, is addressing the group about the importance of standing firm in their faith and not being swayed by false teachings. So kasi marami ang pumapasok dito sa Galatia, mga kasembreros, na mga huwad na mga guro, no? Huwad na mga propeta, huwad na mga teachers, mga kasembreros, hindi ito mga fake teachers. So kung kaya sasabi niya Apostol Pablo na sino ang nagturo sa inyo na ganito, na ganyan? Sino ang pumipigil sa inyo para sumunod sa katotohanan? So kung kaya nagtaka si Apostol Pablo na ganoon, na tama naman yung naipundar, tama naman yung tinuro ko sa inyo. Pero along the way ay parang nag-iba, no, ang ihip ng hangin. So parang ganoon. The room, sabi dito, Paul's tone is urgent as he warns the Galatians about the dangers of being influenced by
those who are trying to distort the true message of the gospel. So he uses strong language to emphasize the seriousness of the situation and urges the believers to resist any teachings that deviate from the core principles of Christianity. So yun siya, no? Talagang very urgent na sinasabi ni Apostol Pablo na kung saan ay agad-agad, no, wag papalitan nyo kung ano man tinuturo sa inyo ng mga false teachers, ay wag niyong sundin, bagkus ay bumalik tayo dun sa katotohanan na tinuro nga nila mga kasombrero. So kung kaya mahalaga mga kasombrero sa tayo po ay nag-aaral, no? Tayo po ay kung kaya ako, no, although nagiging biktima tayo sometimes, ay talaga ako ay I'm doing my best, no? Talagang mag-search, no, mag-research mga kasombreros, i-verify muna ang information and so on. So yun nga pa, isa dito yung kay Ma'am Catherine, no? Sabi na 20.7 million na yung kanyang followers sa Instagram. Nung chinek natin 20.6 pa rin hanggang ngayon mga customers, no? Feb 6 2026 mga kasombreros. So tayo po ay kahit sa atin, no, lalo na kapag tayo po ay may mga anak, may mga tayo po ay mga magulang na, tapos may mga anak na tayo, especially mga bata pa mga kasombreros, no, kailangan tayo po na magulang ay mag-aral, no, at saka para tama yung ating tama yung ating matuturo, no, sa ating mga, kahit na hindi tayo magulang, kung tayo po ay may pamamangkin for example, or may mga random children or kids tayo na tuturuan or nas pagsasabihan, so it's really important na na talagang tayo po ay maalam or alam natin ang katotohanan mga kasombreros, especially when it comes to faith, no, or pananampalataya sa ating Panginoong Jesus, because you cannot teach or you cannot give what you don't have mga kasombreros. So kung kaya sa ating buhay, mapananay man tayo, mapananay, kuya, ate, lolo, lola, so dapat tayo po ay maalam, especially sa turo po ng Panginoon mga kasombreros. So it's really important. This verse is a powerful reminder to stay grounded in the truth of Christ's salvation and not be swayed by deceptive teachings that may lead us astray. So it emphasizes the importance of placing our trust solely in Christ for our salvation rather than being misled by false doctrine or misleading beliefs. We can be assured of our salvation and stay on the path of righteousness by putting our faith in Christ alone. So si Christ lamang. So anything na hindi si Christ ang nililift up o dinadakila, at saka hindi sila naniniwala na si Lord Jesus Christ ay ipinako sa krus, tapos namatay, tapos sa ikatlong araw ay nabuhay, He resurrected from the dead mga kasombreros. Kapag hindi sila naniniwala sa ganun, ay hindi po yan ang tunay na turo, no? Kailangan maniniwala sila na nagkatawang tao si Lord Jesus Christ, tapos ipinako sa krus, tapos namatay, tapos sa ikatlong araw ay nabuhay, tapos bumalik sa langit sa Diyos Ama mga kasombreros, nakaluklok sa kanang kamay, no, kanang trono ng Diyos Ama. So think about it. In a world filled with conflicting messages and ideologies, it can be easy to be led astray by false teachings that promise quick fixes or easy solutions. However, this verse reminds us to stand firm in our faith and trust in Christ alone as the source of our salvation. When we rely on Him completely, kay Jesus Christ, we can be confident in our relationship with God and secure in our eternal destiny. Let this verse serve as a guiding light, helping us discern truth from falsehood and reinforcing our trust in the unwavering love and grace of Christ. So, alam niyo po, kapag kay Lord Jesus Christ tayo, wala tayong talo. He only knows how to triumph, no? How to perform and do victories mga kasombreros. So, wala sa kanya ang pagkatalo. He's the author of championship and triumph and victory mga kasombreros. Alright? So, kung mapamaging mapagmatsyag at maalam tayo sa mga bagay na hindi pala galing kay Jesus, kundi sa kaaway. Salamat sa ating Word of God, ha? No, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? At wisdom na nagmumula sa ating Diyos. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of our Lord Jesus Christ, with the communion of the Holy Spirit of the living God, everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasamarasan pa. Alam po.